Isa sa mga pinakamatagal ko nang inaasam sa buhay ay ang may umibig sa akin. Kaya naman laking tuwa ko nang makilala ko ang taong iibigin ko habang buhay. Ako si Annabel, at kapag narinig niyo ang aking kwento, ay wala na ako sa mundong ito. Nag-umpisa ang aking storya nang madiskubre ko ang isang mahiwagang balon na tumutupad di umano ng mga hiling. Maging leksyon sana sa inyo ang aking buhay at kung paano nawasak ang aking pangarap na pag-ibig dahil lang sa ganid at kasakiman. Nang mamatay ang aking mga magulang, ay naiwan akong mag-isang namumuhay sa aming bahay. Mahirap lang kami at hindi din naman ako kagandahan, kaya walang nanligaw sa akin simula pagkabata. Kaya naman ako'y naging matandang dalaga na. Gayunpaman, ay umaasa pa din ako na may makikilala akong magmamahal sa akin ng tunay. Kahit ako ay magka-40 na, ay hindi pa din ako sumusuko. Kaya naman nagkaroon ako ng pag-asa nang marinig ko ang isang usap-usapang balon. Sinasabing matatagpuan sa isang masukal na parte ng gubat ang balon at hindi basta-basta nagpapakita sa lahat. Nang matagpuan ko ito, ay humiling ako na may makilalang magmamahal sa akin. Maya-maya ay nakarinig ako ng kaluskos sa aking likuran at nagulat. Isang matipunong lalaki ang tumambad sa akin at nagsabi itong hinahanap din niya ang balon. Sa unang tingin pa lang ay alam ko nang may kakaibang koneksyon kaming dalawa. Nagpakilala siya bilang Marco at agad kaming nagkamabutihan. Ilang buwan nang lumipas at nagsasama na kami ni Marco. Nalaman kong ang hiling din niya ay makahanap ng babaeng iibig sa kanya at ako daw ang tumupad nito para sa kanya. Sa ilang buwan ay masaya kami. Ngunit may mga pagsubok pala kaming haharapin. Dahil pareho kaming hindi naman mapera at nakatira lang sa munting bahay. Magsasaka si Marco at mananahi ako, ngunit minsan ay hindi sapat sa amin ang aming kinikita. Kaya naman naisipan naming humiling sa balon ulit para sa kaginhawaan. Kinabahan kami dahil hindi namin sigurado kung magpapakita ba ulit ang balon sa amin. Kaya laking gulat namin nang matagpuan ulit namin ito at agad na humiling ng kayamanan para magkapera kami. Maya-maya ay napansin naming tila may kumikinang sa tubig. Isang umaapaw na kahon ng mga alahas at ginto ang tumambad sa amin nang aming inangat ang timba sa ilalim ng balon. Lubos kaming natuwa ni Marco at agad na nagdiwang. Lingid sa aming kaalaman ay magsisimula pa lang pala ang aming bangungot. Hindi pa namin alam nung mga panahong iyon dahil nasilaw kami sa kayamanan na aming nakuha. Kami ay naging maluho at mayabang sa aming biglang pagkaroon ng pera. Naging mapagmataas kami at naging usap-usapan na ng mga kapitbahay. Lagi kaming lumalabas at bumibili ng mga magagarang mga gamit. Dahil doon ay naging mayabang kami at madamot sa aming mga kakilala. Naging masama kaming tao dahil sa pera. Kaya naman nagbago ang aming buhay sa isang iglap, sa isang gabi. Galing sa pagbili ng mga bagong damit si Marco at pinakita niya sa akin ang mga ito bago ako matulog. Maya-maya ay nakarinig daw siya ng ingay, ngunit sa antok ko ay siya na lang ang aking inutusan. Pagbaba niya ay saktong may bumungad sa kanya. Isang magnanakaw ang bumulaga sa kanya pagtapos niyang buksan ang ilaw. Napasigaw si Marco, ngunit sa gulat siguro ng nanloob sa amin ay naputok niya ang kanyang dalang baril. Doon ako napabangon at napatakbo papunta sa sala. Dumanak ang dugo ni Marco habang nakahandusay siya sa sahig. Nagsisigaw ako ng tulong, ngunit malayo pa ang susunod naming kapitbahay
kaya pinuntahan ko pa sila. Pagbalik ko kasama ng tulong, ay nalagutan na ng hininga si Marco. Sa ganun kabilis, ay nagunaw ang aking mundo at mga pangarap. Nagsisi ako sa aking mga inasal, lalo na sa aking mga kapitbahay, lalo na't sila pa ang tumulong sa akin. Kahit na hindi maganda ang pakikitungo ko sa kanila simula na magkapera ako. Alam ko ding dahil sa pagyayabang ay natiktikan kami ng magnanakaw at kung naging mapagkumbaba kami ay walang trahedyang mangyayari sa amin. Dahil sa pagkadesperada ko ay naisipan kong hanapin muli ang balon at ihiling na buhayin muli si Marco. Nakipagkita ako sa isang albularya na kilala sa aming lugar. Siya din ang nakapagsabi sa amin tungkol sa mailap na balon. Nang tanongin ko siya, ay sabi niyang hindi posible ang aking gustong ihiling at malamang ay hindi na muli magpakita pa sa akin ang balon. Dahil wala na si Marco, ay nagbalik ako sa pananahi mag-isa at kinailangang magbenta sa karamihan ng aming gamit at luho dahil hindi ko kaya makita ang mga ito. Naaalala ko lang ang mga regalong binili sa akin ni Marco at nalulungkot ako. Hindi ako makatulog kakaisip sa pagsisisi. Naisip kong aanhin ko ang yaman kung ako lang din mag-isa. Na sana pala ay nakontento na ako sa aking unang hiling na natupad. Natakot din akong baka hindi ko na makita pa ang balon. Dahil handa ako sa kahit anong kapalit, makita at makapiling ko lang muli si Marco kahit sa huling sandali. Tuwing gabi ay napapanaginipan ko si Marco at lagi niyang tinatawag ang aking pangalan at tila hinihikayat akong sumama sa kanya. At maiiyak na lang ako pagdilat ng aking mga mata dahil alam kong hindi ko na siya maibabalik pa kahit makita ko man ang balon. Unti-unti kong natanggap na wala na si Marco at natuto na akong maging kontento sa aking buhay mag-isa. Ilang taon na ang lumipas at hindi nawala sa puso ko si Marco at siya pa din ang pinakamagandang alaala sa aking buhay. Naging mabuti na ako sa kapwa at mapagkumbaba. Ngayong matanda na ako, ay nais kong makita ang balon para sa aking huling kahilingan. Mabuti na lang ay nagpakita ulit ito sa akin. Dahil lagi ko na ulit napapanaginipan si Marco na tila tinatawag ako. Ang huling hiling ko na lang sa buhay ay makasama siyang muli at sa palagay ko ay tapos na din ang aking oras sa mundo.